Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno.
at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang banal niyang pangalan at ang maluwalhati niyang krus. Nagkatawan tao ang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa krus, ipinahayag niyang dakilang awa at pag-ibig ng Ama para sa sangkatauhan. Kay Jesus, bubukal ang ating pag-asa at lakas upang pasanin din natin ang ating mga krus ng may pananalig, pagsunod at pag-ibig. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, mapagpakumbaba nating aminin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at hilingin natin sa Panginoon na tayo'y Kanyang kaawaan at patawarin. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilo mong ako'y ng iyong anakang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya, lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin. At sino mang natuklaw na ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Iyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga.
Datapwat nung sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan, sa Kaniya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay Kaniyang manunubos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat iyao'y pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Gayon paman palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kaniyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa,
ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Heso Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Nakatayo. Alleluia,
Magsiyo po ang lahat. Happy Fiesta po sa ating lahat. Pakibati ang katabi nyo, Happy Fiesta! Tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, at sinusugo tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mukhang kulang ang ating pagpupuri, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Arsobispo Rex Alarcon, Obispo Antonio Tobias, Obispo Teodoro Bacani, Father Jade Licuana ng ating parish priest at ang kanyang mga katuwang na pari, Monsignor Trentadue at ang mga kasamahan sa Apostolic Nunciature, mga kapatid kong pari, mga religyoso at religyosa, mga seminarista, mga diakono, mga kadeboto, tayong lahat ay narito upang mag-alay ng walang hanggang pasasalamat. At kasama natin ng simbahan sa pagdiriwang nito, ang ating Hermano Mayor, ang ating buting alkalde, Francisco Isko Dumagoso, Yorme, at ang mga kasamahan po sa ating pamahalaang lungsod ng Maynila na walang sawa at walang kapagod-pagod sa pagsuporta sa ating Nazareno 2026, ang ating Chief PNP, Jose Melencio Nartates Jr., kasama rin po ang kanyang mga katuwang na sa kapulisan na wala ring sawa at walang pagod upang siguraduhin ang ating kapistahan, lalo ng ating trasasyon ay maging mapayapa. Ilang kapistahan ang nakakaraan, kami po ni Chief PNP po ay magkasama po, ako ang kura at siya po sa NCRPO, at ngayon pareho kami ring nagpapasalamat sa pong Nazareno sa grasya na ipinagkakaloob sa ating lahat. Ako po ay nandito sa ngalan ng ating ama at pastol, ang kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila, na sa kasalukuyan ay nasa Roma at pinatawag ng ating mahal na Santo Papa Leon ika-14 para sa isang mahalagang pagtitipon. Kaya nga't ang aking pagtayo sa inyong harapan ay isang grasya lamang po. Dahil hindi man ako karapat-dapat, ako ay tinawag ng mahal na pong Jesus Nazareno upang mamuno at magdiwang sa Misa Mayor na ito. Dati-rati ako po ay nasa gilid lang at kasakasama at naging kura. Ngayon, pambihirang pagkakataon ang ipinagkaloob sa akin. Kaya nga't naniniwala ako na pambihira lagi ang biyaya at himala ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Amen! Dapat siyang tumaas at ako na may bumaba. Ito ang tema ng ating Nazareno 2026. Nahango sa sinabi ng patron ng ating parokya sa Quiapo na si San Juan Bautista. Sinasabihan tayo ni San Juan na tayo'y dapat bumaba upang si Jesus ay tumaas. Sapagkat sabi nga sa Ebanghelyo ngayon, ang bumaba mula sa langit ang siyang tunay na itataas ng Diyos. Sapagkat ang dakilang pagtaas hindi nanggagaling sa kamay ng mundo, kundi sa kamay ng Diyos. Pero paano nga ba tunay na bumaba? Alam nyo mga kapatid, may nauna na sa ating bumaba. At ito'y walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Kaya siya dinadakila, kaya siya itinatampok,
Kaya nga't sa ikalawang pagbasa sinabi, walang hihigit sa kanyang pangalan at ang lahat ay yuyuko sa kanya. Siya'y itinatampok at dinadakila ng Ama. Bakit? Dahil siya'y nagpakababa. Pag nilaya natin ang uri ng pagbaba ni Jesus Nazareno. Una, siya ay bumaba ng kusa upang lalong magmahal. Opo, bumaba siya ng kusa. Hindi siya ibinaba o pinadapa ni numan. Hindi siya napilitan lamang. Kusang loob siyang bumaba dahil sa awa at pag-ibig. Ang pagbaba ni Kristo ay hindi bunga ng pagkatalo, kahinaan o pagkawala ng kapangyarihan. Ito ay malayang pasya ng pag-ibig. Kaya nga't sinabi uli sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pagmamahal ng Ama, ibinigay niya ang kanyang anak. Ito'y pasya ng pag-ibig, pagbababa ng kusa. Bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang lahat alang-alang sa atin. Mga kapatid, matuto tayo kay Jesus Nazareno na bumaba ng kusa alang-alang sa pag-ibig. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit malina at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Nandito po ngayon si Bishop Tobias. Binibiro ko siya kanina, sabi ko, susundan ko lang ang kanyang sinabi. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Amen. Matuto tayong magkusa. Huwag lang tayong mag-unahan sa prosesyon, kundi sa misyon. Huwag lang tayong mag-unahan sa pagalingan, kundi sa paglilingkod. Mag-unahan tayo bumaba, sapagkat nauna nang bumaba ng kusa si Kristo. Hindi lahat ng pagbaba ay kahihiyan. May mga pagkakataon na ang hindi pagbaba ang tunay na kahihiyan. Kung si Kristo na walang kasalanan bumaba ng kusa, sana tayo din matutong bumaba ng kusa dahil sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, sa bayan, sa kapwa, at maging sa sarili. Bumaba ng kusa dahil nagsisisi at nagpapatawad. Bumaba ng kusa dahil nagpapaubaya sa mas tama at mas mabuti. Bumaba ng kusa para sa tunay na pagkakaisa at pagdadamayan. Magkusa na tayo katulad ni Jesus Nazareno. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, ano pa ang inaantay mo? Magkusa ka na. Hilingin natin sa Poong Nazareno, magkusa tayong magmahal katulad niya. Pumalakpak tayo gaya ng pagmamahal sa Poong Nazareno. Ikalawa, bumaba si Jesus ng Nazareno ng lubos upang tayo ay matutong makinig. Mga kapatid, madalas nating inaakala, bumaba si Jesus upang lumapit at makinig sa atin. Totoo po yun. Pero may mas malalim pang katotohanan.
Bumaba si Jesus hindi lamang upang siya ang makinig, kundi upang tayo ang matutong lumapit at makinig. Sa totoo lang, naririnig naman tayo ng Diyos. Kahit nasa langit siya, hindi naman malayo ang Diyos. Hindi siya bingi o manhid. Batid niya at daman niya tayong lahat. Alam niya kung anong nasa puso ng bawat isa sa atin. Masakit mang aminin, tayo po, ang hindi o ayaw makinig. Tayo po ang bingi at manhid. Kaya bumaba ang Diyos. Nagkatawang tao siya, naglakbay at pumasa ng krus kasama natin upang lalo natin siyang marinig at masunod. Bumaba si Jesus upang siya'y marinig. Bumaba si Jesus upang tayo'y makinig. Dagsa ang mga debotong nagpupunta sa Quiapo dahil tiwala sila na magkakaroon ng himala dahil maririnig sila ng Poong Nazareno. Pero lumalapit din tayo sa Kanya. Siya na nagpakababa upang lalo natin siyang marinig, upang lalo nating maunawaan at matupad ang kalooban ng Diyos, upang lalo nating matanggap at maibahagi ang grasya ng Diyos. Ang namamanata, ang kumakapit at umihila ng lubid, ang mga nagpipingga at pumapasan, ang mga sumasalya at humahalik sa kanyang paanan, ay dapat lalong nakakapakinig sa Diyos. Bumaba si Jesus hindi lang upang pakinggan, kundi upang buksan ang ating mga taingat puso. Naririnig ba natin ang panawagan niya, ang panawagan ng Diyos para sa katarungan at katotohanan, para sa kabutihan at kapayapaan, para sa pagkakaisa at tunay na kaunlaran? Naririnig ba natin ang tinig niya sa mga nangangailangan at inaapi, sa mga humingi ng tawad at tulong, sa mga humihiyaw ng katarungan? Kung totoong malapit tayo sa Diyos, naririnig natin siya. Kaya sabihin mo naman ngayon sa katabi mo, kapatid, makinig ka kay Jesus. Sumunod ka kay Jesus. At sa kabila, sabihin mo, pagpapalain ka ng Diyos. Ang gustong pagpalain ng Diyos, itaas uli ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ayan, wag lang pagpapala, dapat makikinig din at susunod at bababa katulad ni Jesus. Si Jesus Nazareno bumaba ng kusa upang lalong magmahal. Si Jesus Nazareno bumaba ng lubos upang lalong marinig. At panghuli, si Jesus Nazareno ay bumaba ng may habag upang lalong umangat ang ating dangal. Pinasan niya ang krus upang dalhin ang ating kasalanan, kabiguan at kahinaan. Ginawa niya ito upang tayo maligtas, makalaya at mapatawad. Bumaba siya para tayo maiangat sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang krus ang nagmistulang hagdan at tuntungan ng ating kaligtasan. Sa Poong Nazareno, natututunan natin ang mga bumagsak ay muling makababangon. Ang mga nagkamali ay maaaring maitama. Ang mga nawawala ay maaaring mahanap muli. Bumaba siya para maiangat tayo upang tayo din iangat ang isa't isa. Mga kapatid, kung bumaba si Jesus Nazareno para iangat tayo, tinatawag din niya tayong makibahagi para iangat ang ating bayan, iangat ang ating kapwa, iangat ang dangal ng bawat isa.
bumaba sa sariling interes para sa kabutihan ng lahat, bumaba sa katahimikan kapag may inaapina at niloloko, bumaba sa pagkamanhid upang magmalasakit sa bayan, bumaba sa kasalanan para sa tunay na pagbabago. Ang tunay na deboto handang bumaba kasama ni Kristo upang iangat ang kapwa at ang bayan. Kaya nga't yung panawagan nating bumaba na habang nagtatrastasyon, huwag nang magpataasan sa andas. Hindi lamang upang pisikal na makita ang pong Nazareno, sapagkat ang pagbaba natin ay tanda rin na gusto rin nating magmalasakit sa ating kapwa. Sapagkat hindi ito nakukuha kung sino ang makaangat sa andas. Hindi ito masusukat kung sino ang makahihilan ng lubid. Ang tunay na deboto'y masusukat kung sino ang tunay na nakikinig kay Jesus Nazareno at natututo ding iangat ang kapwa gaya ng kanyang pagmamahal. Sa mundo, taas ang hanap, baba ang iwas. Baligtad sa Diyos, ang nagpapakababa ang itataas. Ang baba ang daan pataas. Sa Diyos, ang bumababa ang tunay na itinataas. Dapat siyang tumaas at ako naman ay bumaba. Kaya't mga kadeboto, manalangin po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, maraming salamat po at tinipon ninyo kami upang kayo'y parangalan at pasalamatan. Maraming salamat po at kayo ang unang nagpakababa para sa aming kaligtasan. Bumaba kayo ng kusa upang lalong magmahal. Bumaba kayo ng lubos upang lalong marinig. Bumaba kayo ng may habag upang lalong umangat ang tao. Narito po kami, nagpapahayag ng aming debosyon at pagmamahal sa inyo. Turuan at tulungan niyo po kaming bumaba gaya ng ginawa ninyo upang ikaw ang tumaas, ikaw ang makilala, ikaw ang masunod at dakilain ng lahat ng tao. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Sitayo po ang lahat.
tayo'y tinipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagpaparangal natin sa kanyang banal na pangalan at maluwalhating krus, dinggin nawa ng Diyos Ama ang ating mga dasal, alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang bugtong na anak. Ang ating tugon, maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ang imong anak na si Kristong pinakamataas na pari ay padayon nga magadayag kanimo o kinahanglan nga balaan kanunay ang simbahan sa pagsunod aron hayagan ang tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Inted mo kada kami ti anak mo nga ni Jesus nga nagpakumbaba, ingganat pimusay ti krus. Aramidan da kami apo nga natulnog, ken napakumbaba, tapno agbalin kami nga napudpudno, nga agay-ayat ken agserbi kadagiti kakabsat mi. Kumararag tayo kani apo. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Nahimo ang tawo sa imo dagway kaghulagway. Buligi kami nga makilala ang ngalan kaghulagway. Sang imo anak sa amon isig katawo. Agod nga maghari ang kaayuhan, hustisya kag pagbinuligay. Mga muyo kita sa Ginoo. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. King kapamilatan daring sugat ning kekang pekakalugurang anak, may pagpanibayo kami. Akit dasana deng masakit impapagpanuli king banala krus, sikanan at kapayapan. Manalangin tamo king Ginoo. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa pagkabuhay kan sa imong aki, dinaog niya na ang kasalan, siring man ang kagadanan. Nawa, ang mga kalagkan sa tung mga tugang na nagadana, patawadon man lugod sinda, nin kagurangnan, sa saindang mga kasalan, asin maako ninda, andai matapos na katununingan. Mamibi kita sa kagurangnan. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Ama, para sa iyong Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin ang ating mga kahilingan kasama ang mga taong nagpapadasal sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. maawaing Ama, para sa iyong kapurihan at aming kaligtasan, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Nawa ang sambayanang tinamo sa iyo ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo ay makabahagi sa kapangyarihan ng kanyang krus at muling pagkabuhay upang sila'y maging katulad niya na isang walang katapusang pag-aalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawang paghahain ito, na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapwang ang kamatayan. Sa kahoy ng krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, nadaig siya ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nagpakababa dahil sa awa at pag-ibig, at tayo tinataas dahil sa kanyang grasya at biyaya. Kaya't bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Amen.
Dinami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga kasalanan. Patawarin niyo po ang aming pagmamataas. Turuan niyo po kaming magpakumbaba at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiduhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, itinaas, itinampok ng Ama dahil sa kanyang pagpapakababa. Alang-alang sa pag-ibig, alang-alang sa ating kaligtasan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan.
Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay, ay iyong iatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din naman po, Father. Ang siyang tumawag, pumili at sumusugo sa atin, ang tumanggap sa atin at patuloy nagpapagaling, pinagpapala po tayo anuman ang ating katayuan, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Alam po ng mga taga-simbahan ito po ang pinakamahirap gawin sa lahat, yung announcement. Gayunpaman, kasi hindi mo alam kung may nakikinig pa sa iyo. Gayunpaman, ito po ang the least that I can do. Ito na po yung magagawa ko, the least that I can do, dahilan kung ikukumpara sa malaki at napakadaming pag-aambag, pagtulong,
pagkilos na aking nasaksihan sa nagdaang 6 na buwan. And sa punto pong ito, sabi ko nga sa sarili ko, hindi sapat po ang aking mga labi para pasalamatan po. Hindi sapat ang aking kakayahan para magpaabot ng pasasalamat. Kaya po, hihingin ko ang tulong ng lahat. Please help me na magpasalamat po sa mga taong aking babanggitin. Maaari po ba? Parang hindi kayo sang-ayon. Maaari niyo po ba akong samahan? Salamat naman po. Mula po nung ako ay bata pa. Nung ako ay 16 years old po, that was not so long time ago, mga around 10 years. Yorme, yeah, kababata ko si Yorme. That's entertainment. Ay natutunan ko na po magtaas ng kamay. Dahil sa aming parokya sa isang community, tinuruan po ako magtaas ng kamay para ipakita ang aking pagpapasalamat at pagsamba sa Diyos. Nung pumunta po ako at dumating ako noong Pebrero noong nakaraang taon sa Quiapo Church, hindi na po ako nanibago. Lalo-lalo na nang makikita ko, papasok pa lamang sa simbahan, nakataas ng kamay. Doon sa loob ng misa, habang nagdarasal, may nakataas ng kamay. Ang akin lang pong ikinatatakot, yung nakikita ko sa Quezon Boulevard. Kasi habang nagmamaneho, binibitawan ang manibela, nagtataas ang kamay. Hindi ko alam paano gagawin ko. Ayan, ano. Kaya wag niyo pong bibitawan ng mga manibela, lalo na mga nakamotor. Nagtataas talaga ng kamay pag dumadaan ng Quiapo Church. Gayun pa man, sa pamamagitan po ng pagtaas ng kamay na ito, papasalamatan niyo po o papasalamatan natin lahat ang mga tao na aking tutukuyin. Sa pagtaas ng kamay, alam po natin, hindi lang tayo sumasamba sa Diyos, kung hindi iginagawad po natin ang pagbabasbas. Sa simbahan po ng Quiapo, hindi maaaring hindi kayo hindi magmano sa inyo. Pagkatapos ng misa, siguro makaunti na yung 10 mano. Bless. At ang ginagawa natin mga pare, ano nga? God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Yun po sinasabi. Pero alam niyo yung God bless you, hindi lang naman para sa pare iyon eh. Para sa lahat ng binyagan, dahil tayo bininyagan, nagkaroon po tayo ng kapangyarihan na magpala o pagpalain ng iba. By virtue of our baptism, we share in the priestly function of Christ. Meaning, kahit sino po sa atin dito, you can bless others. Pwede po bang gawin natin ngayon yon? Itaas na natin ang ating kamay at sabihin natin, Lord, bless mo ang aking mga kamay, pagpalain mo ang mga kamay na ito. Ginamit ko ito sa maraming bagay nung nakaraang taon. Nakasakit man ito, pero pagalingin mo ito at patawarin. Gamitin mo ang mga kamay na ito, Panginoon, para pagpalain ang aking kapatid. Palakasin ang loob, pagtibayin ng kanilang pananampalataya at buhayin ang pag-asa. Gamitin mo ang mga kamay na ito, mahal na pong Jesus Nazareno, para pagpalain ang aking kapwa. Gawin po natin ngayon. Can we bless each other? Dahan-dahan sa ulo ng inyong katabi. God bless you. Marahan lang po, walang batukan, walang sabunutan. God bless you. God bless you. Yan. Ang gagawin ko po, babanggitin ko po kapag sinabi ko na pasalamatan natin ang poong Jesus Nazareno, ang sasabihin niyo po, tataas niyo ang kamay, sabihin niyo, God bless you. God bless you. Yan. Manalangin tayo sa poong Jesus Nazareno. God bless you. Nais po nating pasalamatan ang Ama ng Arkidiocese ng Maynila, ang Arsobispo ng Arkidiocese ng Maynila na ngayon po ay nasa Roma, ngunit closely monitoring our celebration. Wala pong iba kung hindi ang kanyang kabunyaan, Cardinal Jose Advincula. Maraming salamat po sa inyo. At ganoon din naman po, sa ngalan po ng ating minamahal na Kardinal, kasama na rin po ng aking mga katuwang na pare sa Quiapo Church,
si Father Jonathan Mojica, Father Robert Arellano, Father Marion Makiraya, ang ating Father, Lolo Father Frank, at si Reverend Gio Velasco, ay nais ko pong pasalamatan ng aking mga tutukuyin sa sandaling ito. Nais ko pong pasalamatan ang ating punong tagapagdiwang ng ating Misa Mayor, ang dati po na ating rektor at parokya ng Simbahan ng Quiapo na ngayon ay mula sa bayan ng mga bayani at banal, ang siyang nagbigay sa atin ng hamon at nagkaloob ng katawan at dugo ng Panginoon sa banal na misa. Maraming salamat po sa kanyang lubhang kagalang-galang Bishop June Sescon Jr. Maraming salamat din po sa ating mga kasama naging punong tagapagdiwang mula po sa Cáceres, sa Naga po, Archbishop of Cáceres, Archbishop Rex Alarcon, Bishop Ted Bacani, Bishop Tony Tobias. Manalangin tayo sa Poong Jesus Nazareno. God bless you. That's our prayer for you. Maraming salamat po. Nais ko pong pasalamatan sa punto pong ito ang naging sekretary po o kinatawan ng ating Apostolic Nuncio, Monsignor Joseph Trentadue, Father Guillermo de Melo Sanchez, at Father Juan Gayete. At nais po nung pasalamatan ang lahat po ng church organizations and ministries and then all the non-government organization. Tinatanong nila sa akin, paano nagagawa ng Quiapo Church na magkaroon ng misa kada oras? Pinakamababa, 9. Pinakamatami, 11, 16. Paano mangyayari iyon? Umulan, bumagyo, bumaha, kompleto, tuloy-tuloy. Saan ang gagaling yung mga volunteers? Kung kami lang pare, hindi po namin kakayanin. Ito po ay dahilan po sa mga volunteers, membro ng iba't ibang organizations and ministries mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Para po sa inyong lahat, manalangin tayo sa Poong Jesus Nazareno. At of course, hindi lang mayor ng lungsod ng Maynila, pero siya po ang ating Hermano Mayor. Ang Hermano Mayor na hindi lang tumatayong bilang namamahala, but is also a spiritual guide. As a witness during the past several meetings with him, he served as an inspiration for all of us. Maraming salamat po sa Ama ng Lungsod ng Maynila. Siya po na nangunguna sa atin, ang God First na Mayor, ang kulubos kagalang-galang Manila Mayor Francis Isko Dumagoso Moreno. Manalangin tayo sa Poong Jesus Nazareno. God bless you. Para po sa iba't ibang opisina po ng lungsod ng Maynila, ang MDRRMO, MTCAB, DPS, the Engineering Department, MHD, MTPB, Hawkers, Barangay Bureau, ang PNP, Manila Police District, ang Police Brigadier General Arnold E. Abad, ang ating Bureau of Fire Protection ng Manila, Fire Senior Superintendent Eddie W. Tanawan. Manalangin tayo sa Poong Jesus Nazareno. God bless you! Sa ating pong Metro Manila Disaster Risk Reduction Management Council, ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, sa panguna po ng Attorney Romando Artes, Office Civil Defense, NCR Regional Director George F. Kaiser, National Capital Region Command, Major General Gregorio Hernandez Jr., sa Philippine National Police, PNP, NCRPO Police Major General Anthony Aberin, Philippine Coast Guard, Commodore Christopher M. Meniado, Department of Public Works and Highways, Engineer Joel Limpenko, Department of the Interior and Local Government, John Vic Remulla. Para po sa ating Police, Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr., the Department of Health, Secretary Teodora Ted J. Herbosa, Department of Information and Communications and Technology, Henry Ruel Aguda, sa National Telecommunications Communication, Attorney Elia Blanca Lopez, sa National Parks and Development Committee, Executive Director Cecil A. Lorenzana Romero, sa National Intelligence Coordinating Agency or NICA, Director General Ricardo F. De Leon, the Philippine Nuclear Research Institute, Dr. Carlo A. Arcilla, Office of the President Malacanang Executive Secretary Ralph Recto, and the Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon. Manalangin tayo sa Poong Jesus Nazareno. God bless you!
Sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, Attorney Domingo Y. Reyes, Universidad de Manila, Maria Felma Carlos Tria, Vimapa High School, Mr. Edmund G. Villarreal, School Principal ng A. Mabini Elementary School, Ms. Edna Parcon, Elementary School Principal San Sebastian Church, Reverend Father Hector Gonzalez OAR, the Nazarene Catholic School, Reverend Father Paul Enrique Gungon IV, Piatti University, Dr. Adolfo Jesus Gopez, Philippine College of Criminology, Maria Angelica Ley G. Bautista, Far Eastern University, Juan Miguel R. Montinola, the President, Adamson University, Father Daniel Franklin E. Pilario, Philippine National Normal University, Mr. Bert J. Tuga, Technological University of the Philippines, Engineer Reynaldo Ramos, Intramuros Administration Attorney Joanne Padilla, the Administrator, at Museo Pambata, Mr. Randel Urbano. Manalangin tayo sa Pong Jesus Nazareno. God bless you. Kaya ko pa. Para po kay kay Kuya Alex Irasca, kay Kuya Bong Graco ng Eric, Sarao Motors, donors and benefactors, sa ating mga media partners, Radyo Veritas 846, TV Maria, Arcam Archdiocese Manila, Office of Communications, at CBCP Manila, and all media partners po natin all over the world. Manalangin tayo sa Poong Jesus Nazareno. Kanina po, nung nagdatingan itong mga pari kong kapatid, iisa po tanong nila sa akin. Tanungin niyo sa akin kung ano tanong nila. Father, ano tanong ng mga pari sa iyo? Iisa lang po, Yorme, kamusta ka na? Kamusta ka na? Yeah. Kamusta ka na? Ito po ay isang pagpapahayag, pagpapaabot sa akin ng kanilang pag-aalala. Pagpaparamdam sa akin ng kanilang pagmamahal. Pagmamalasakit. Hindi po kasi talaga madali ito, but if you have these brothers with you, kakayanin po yan. And I really appreciate them expressing your concern for me. Maraming salamat mga kapatid na kaparian. Thank you very much. Kakain tayo mamaya, okay, mag-alala. May natitira pa dyan, yung mga tira-tira, ubusin natin. But I really appreciate truly and sincerely when you say, kamusta ka, kamusta ka. Pero alam po ninyo, sa totoo lamang po, hindi naman ako ganun kapagod. You know why? Not that because I'm good. Because I have all these hijos, the volunteers, the personnel, the staff ng ating simbahan ng Quiapo. Dahil po sa kanila, nakakaya po natin. Kayang-kaya. Kahit ulitin pa natin bukas ito. Ito, totoo po ito. It's all, it's really because of them. Kaya mga kapatid na pare, samahan niyo po ako na i-bless itong mga volunteers, ang mga ihos, mga kadeboto, all these liturgical ministry members. Can we bless them? Manalangin tayo sa Poong Jesus Nazareno. God bless you! Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang lahat ng papuri at salamat. Lahat para sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Magsitayo po ang lahat. Pinasalamatan niya tayong lahat. Pasalamatan din natin siyempre ang ama at pastol ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, Father Ramon J. Licuanan. Sabihin natin, manalangin tayo sa Poong Nazareno. God bless you. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagdasal natin sa sandaling ito, ang mga taong mga may sakit, ang mga hindi makapunta dito ngayon sa Luneta, sa Quiapo, ngunit masidi ang kanilang debosyon at pagmamahal sa Poong Jesus Nazareno. Pagdasal natin ang mga taong
kailangan kusa ng magbago, magsisi, magbalik loob, mga taong nangangailangan ng awa at himala ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahe at dasalang dala namin upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming mabagdingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva poong Jesus Nazareno! Viva! Viva poong Jesus Nazareno! Viva! Viva poong Jesus Nazareno! Viva! Awitan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Taas natin ang ating mga kamay, ang ating mga panyo at iwagayway bilang pagpupugay. Iwagayway pa rin natin ang ating mga panyo, ang ating mga kamay. Lakasan natin ang ating pag-awit.
pong Jesus Nazareno! Viva! Viva pong Jesus Nazareno! Viva! Viva pong Jesus Nazareno! Viva! Palakpakan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno! Happy Fiesta mga kadiboto! Batiin natin ang mga katabi natin. Happy Fiesta! Happy Fiesta! At muli, mas malakas sa palakpak para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo po ay mag-aayos lamang at tayo po ay magpapatuloy sa pagdiriwang natin ng kapiestahan, Doktor. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,